they're saying has nothing to do with the president. Ito kasi hindi ko alam to. For me talaga ito si Mike Defensor, bagong unlock na character dito sa larangan ng Duterte Marcos na kung saan And we all know for a fact na itong si Mike Defensor tumakbo to under the ticket of the unit team. No, na kung saan suportado niya yung unit team, and hindi ko talaga magets all of a sudden bigla na lang siyang ganyan, no, na kung saan kasi kilala naman natin to, tao to ni GMA 'di ba? So yan, hindi ko talaga gets kung ano yung ano niya. So anyways, pakinggan na lang din natin, no, kasi the more na we go deeper dun sa mga pinagsasabi nito, and the more we observe properly yung mga discussions na sinungaling tong walang yan to eh. Hindi, sa totoo lang, napakasinungaling eh. Anyways, I'll try to show you this etong maliit na false. Mike Defensor is not new in politics. He is a seasoned congressman. Bobo talaga to. Si Nature Boy, sipahin nyo na yan. Sinabi ko bang new in politics? Sabi ko bagong unlock character. Pag bobo, sipahin nyo na. Yan rin ba yung kanina? Brad, may sinabi ba ako? Ikaw ang false. Wala naman ako sinabing new in politics eh. Straight in your facts, bro. Pa-false ka pa. Sipahin nyo na agad yan. Kung yun ang pinapatagal. Ayan So, para pang lang, bago lang pala to, si Mike Defensor Santiago, sabi nung Nature Boy, woo. Bago lang daw. Mamerica Chola, shout out. So, yan bago lang pala tong sabi ni Hindi, yun nga. So, for us, wala naman to eh. Lumabas lang to 2025, na kung saan siya daw ang nagsabi. Siya daw ang nagsabi na kung saan siya yung tumulong kay Gutesa. Di ba? Diyan natin una siya nakilala dito sa eksenang Marcos at Duterte. Yun yung sinabi ko. Wala akong sinabing bago lang sa politika to. Matanda na to, Brad. Sinabi ko nga bata to ni Gloria Macapagal Arroyo. Bobo ka ba? Ilang presidente na bago pagkatapos ni Gloria Tapos meron akong claim na bago lang sa politika to. Pagka mga bobong ganun, sipahin nyo agad. Mabuti na lang natalo. Talo Bobo kasi. Talaga naman pagka mga DDS siya DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga. So yun nga, pakinggan nyo, obserbahan nyo kung paano magsalita itong kupal na to, Kasi dito pa lang, malalaman nyo na Even yung mga kumpare niya, na congressman din, mahahalata nyo walang tiwala sa kanya. Oo, mahahalata nyo. Allegations they're saying has nothing to do with the president. Well, it does. No. The thing with the president is your allegation is using Alam nyo kung saan magaling si magaling talaga siyang sa discussion. He knows when to adjust. No? Oo, Ma'am Brenda, pinahiram tayo niya ni Tolnyolo. Ayan, DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Pagka may mga tanga-tanga dyan, kagaya nung si si Boy. Nakalimutan mo yung mukha pa lang sinungaling no? Bobo yan si Defensor, dating congressman, pero di alam niya kailangan ng incumbent congressman para mag-endorse ng impeachment sa SecGen. Oo nga Gusto pa makisawsaw Gusto pa makisalim pusa, pero confirm na yata na hindi na to makakaano
What up, Boss Flax? Boss Flacco. So, ayan oh. Hindi na matutuloy yung ano nila eh. No? Mental gymnastic, ayun. Pero magaling siya, in fairness eh. Kasi, the guy, yung conversation na to, pagka marunong ka rin makasense, punong-puno ng kasinungalingan si Mike Defensor eh. And he can go up and down with his tones, with his points, to adapt dun sa mga tanong. Galing eh. I think this is also one of the skills of Mike Defensor Santiago kung paano nga gymnast yung mga pinagsasabi niya. Because testimony, no. Oh, Saldi mata mo. Tingnan niyo, they're tingnan niyo. saying Oh. has nothing to do with the president. Well, it does. No. The thing with the president is Tinaas niya yung tone niya. Pero he feel na when he did, nung sinabi niya yung tone niya, nag-adjust, nung sinabi niya, hindi, parang yung nag-interview still insist, then, mabilis yung utak niya eh. He knows na, hindi ubra. Baba ng konti, level with the gusto niyang i-match yung wavelength nung niya. Para pare-parehas sila. Para pumarehas. Willing siyang magbaba ng ng opinion niya o ng prinsipyo niya para ganun siya eh. Then itataas na naman niya. your allegation is using unbrogable Saldico's allocation. testimony. No. Saldico's testimony that may kumita si presidente. That's the only thing Kasama that yun. will connect the president to Tingnan nyo, magaling ang magbasa ng mukha eh. Ibinaba niya yung eyebrows niya dito, sa gilid, dun sa side. Tinaas niya, yung ilong niya medyo kinulot niya ng konti, sabay medyo inano yung bibig. Yan, sign yan na willing nang humimod ng puwet para lang magkaroon sila ng maging align yung nila pinag-uusapan. Walang niya oh. Oh, sige. Oh, tama yung reaction ng isa. Sabi po siya sinungaling to, hayop to. Alam nyo kasi meron mas malaking, yung mahaba yung conversation na to eh. No, I think it was like 30-40 minutes. this controversy. Well, I don't think it's connected eh. Hindi, Ano ang sinasabi mo, yung 2 billion is parang ito na yung ayuda para pumirma ng impeachment? Hindi, sabi Did I get you correctly or wrongly? yung binabanggit ko kasi na about the parametric formula, ito naman yung nasa Makabayan Black impeachment. Okay. Sabi nila, sobrang mali nito. So I had to check on that. Ano ba yung ginagawa? And Ito yung mali eh. Ito sabi niya, tinatanong kasi siya kung ano yung, what did convince him para mag-ano ng impeachment, mag-file ng impeachment. Ako yung point ko lang kasi parang ang laki nung pagkakamali, ang laking pagsisinungaling yung sabi nito, no? Parang nasabi niya, kasi feeling ko medyo sobra na eh, si PBBM. Hindi niya na kayang i-govern. Kasi nung nakita ko yung final ng Makabayan Black, sa tingin ko sobra na, mali na. Kaya yun, nag-initiate kami ng nag-initiate daw sila ng impeachment. Eh sabi ko po, paano nangyari yun? Nabuisit ka na dahil nalaman mong sobra na dahil yung meron daw doon yung napag-aralan niya ayon doon sa pinasa na Makabayang Coops, Kamatayan Black. Sabi ni Boss Kuya JDB, yung Kamatayan Black, ayan. Paano nangyari yun? So nagbuisit siya, nabasa niya, nag-file siya ng impeachment case. Nauna yata sila mag-file eh. At saka kung sumunod, paano niya nabasa? Ano yun? Bago sila mag-file, pinabasa muna sa'yo? Kaya sa tingin mo, kailangan mo din magano? Aba, naglolokohan tayo dito. tama naman sila, if you look at the Libiste files, yung Cabral files, ganun eh, hinati-hati yung mga pondo. So I'm saying, ang sama na nangyari sa ating bansa. Now, in the case of the president sa amin naman, yung unprogrammed allocation. So lahat ng nangyayari sa budget, which is the president signs it, magugulat ka, di ba? Unprogrammed allocation, pag may sobrang pondo. Pagka sumobrang revenues mo, then
pondoan mo. Nasa akin ang dokumento. Ito, babarahin siya dito eh. Kasi, syempre, si Secretary Mina nga yung pumipirman nung pagdating sa budget. Pero may papalusot pa rin siya eh. Saro, Oh, February of the year. Of this year? Of last year. Of last year, oh. No. Ang program allocation, sabi ko, di ba dapat usually yan, or hindi usually, talaga nangyari end of the year. Okay, your allegation should directly connect alam niyo, yun yung ano eh, isang punto rito, no? So, nakakuha na ng pondo, February pa lang daw. Pero katatapos lang nung ano, kahit yung dalawang host malilito eh. Master talaga sa pagsisinungaling eh, no? Kasi paano nakakuha ng pondo kung kapipirma lang, February pa Kailan ina-announce? Kailan ina-announce yung okay na yung pondo? Mga January. Tapos ngayon, sinasabi na meron daw excess funds. February pa lang, alam na may excess funds? Aba, Mr. President, meron po tayong excess funds dito. Ano po gagawin natin? February pa lang ha? Ito paano nangyari yung Brad? the Ulit. president. Oh. No. Ang program allocation, sabi ko, di ba dapat usually yan, or hindi usually, talaga nangyari end of the year. Okay, your allegation should Mali nilinis to ng directly connect nilinis ng bilyonaryo. May cut na nakita nyo ron. Mamaya try nating i-play kasi medyo mahaba to, no? Pero I think it's good na i-focus yung pagsisinungaling dito ni president to the basis of removing him. But all these are on the basis of pumirma siya ng budget. No. May pumirma siyang budget pagkatapos nagkaroon dito ng actual na meron kaming evidence, yung unprogrammed allocation, puro to flood control, majority siguro 60%. No, but the February of last year. But the whole point is, ang point ko lang, it's not about putting the flood control in the unprogram. It's really imputing directly, which I believe if Saldico has a testimony that he said, I delivered money to diretso kay Presidente That Marcos. is the graft and corruption case. Correct. Na nagkaroon siya ng pagbibigay ng pera that he Correct. mentioned. Nagsisinungaling eh, no? Hindi ko alam yung yung tawag dun sa term na parang you agree first and then i-direct mo na sa iba. Pero mag-agree ka. I-direct mo sa iba. And ang problema dito, malakas talaga loob ni Mike Defensor na magsinungaling kahit in front of two, let's say we can call them, yung isa congressman, naging congressman din tong isa, mukhang matatalino naman. Pero yung the nerve na magsinungaling ka in front of national TV and then during a discussion, and I think it's another set of skills din. But what I'm saying also, above the Saldico case, dito pa lang sa unprogrammed funds, may culpable Di ba? Pero na-discuss nyo na yung kanina. Tanong gugulo ka lang eh. violation of the Constitution because in February, when there was Balik na naman siya. Sinabihan na nga siya nung host na parang, okay, ang pag-usapan natin is yung direct na balik na naman siya. February na naman daw. established funds, pinirmahan mo na yung release ng pondo Saro. for flood control. But that's pangandaman. Oh. Pangandaman ng pumipirma ng Saro eh. Kasi unprogrammed to. So, the government will say, finance will say, boss, may extra funds tayo. Oh. Pero, DBM, the one who will certify that on excess revenues naman over targets would be Secretary of Finance. That's February pa lang ha. February pa lang meron na raw excess. Loloko na to. correct. So, again, the question is, I'm not being, I'm Yes. just, because it's a direct accusation against the Yes. president, it cannot, may mga layers pa before the president. No, but the actual, Eventually, you're going to prove command responsibility because otherwise, well, the president did not, yung Saro was signed. Nakita niyo ba yung expression ng mukha ni pinapakita niyang neutral siya. Pero
He's already arranging things. Magaling din to si Mike Defensor. Kaya wag niyo iboboto to. Demonyo to. Oh. Si Boy Ivor McTeen. Signed by Pangandaman, the budget secretary. The certification that there's excess revenue will be signed by the Secretary of Yan Finance. ang So yun nga no. Tingnan ko nga kung ito kasi yan eh. ang nakalagay na pondo dyan. Yun naman ang binubunot nila, lalagay saan program. Yung 150 na yun to 200, lalagyan naman nila ng mga flood control. Oh. So yung 2028 na dapat nating, tapos na yung Metro Manila Subway, wala na. Ma-inaugurate na yan 2032, na-delay na. Sorry, Micah, I'm not trying to contradict you, but I watched one of the Senate committee hearings sa budget. Bibihira siyang agrihan ng mga kasama niya eh. Sa totoo lang, bibihira siya agrihan. This was asked specifically by one of the senators. At ang sagot ni Senator Win Gatchalian, because siya yung finance head, di ba, is that ang sinabi sa kanya, mahina yung absorptive capacity ng specific project na yan. So therefore, maraming tulog na pera, inilipat muna nila. Totoo ba to? Palusot lang to? Totoo, kasi yun nga eh. Di ba? Kumbaga, kunyari, ang allocated, kunyari, yung mababaw ko lang din naman na pagpapaliwanag. Kung may nag-allot ka na ng budget at pinirmahan na yan, kunyari 300 million, and then, kunyari, kung ako gagawa ng, and then, let's say, ano na lang, example ko the way we handle our projects before, dun sa kumpanya namin. Ang ginagawa namin, ako bilang may-ari, nakikipag-coordinate din ako sa finance team, no? Para yung circulation of fund namin doon medyo mas maging okay. Kunyari, nakawin kami ng ng project for in a scope ng 2-3 years. Tapos yung pondo na makukuha namin, kunyari nakuha na namin for yung a year, yung 1 year, no? 1 year na ilalatag na namin yung magiging timeline kung ano yung magiging expenditures para dun sa a year. Then, ngayon, kung kunyari, yung 100 million, di-divide mo ng 3, so may 30 million ka, kunyari, sigurado, nagsisirculate naman ng pera dun sa ninyo eh. Kung yung project mo kailangan ng isang pondo, and yung 100 million, meron ka ng pondo rito, kung ililipat mo, muna, kasi nasa January ka pa lang, so yung may pondo ka na para sa hanggang sa, let's say, October, November, December, kung pwede, ang ginagawa ko, inililipat ko, papunta dun sa ibang mga projects na kinakailangan. Kunyari, hindi kaya nung na mag-down, nung another client, pero I will not be able to beat the deadline kung kailangan ko pa siyang antayin, pero sure project naman na, dahil meron ng pirmahan, so pwede ako mag-alat, no? Parang abono mo, pero kinuha mo dun. Pero yun yung pinapalabas. Ang problema lang naman dito kasi, no? Kasi yung idinidate niya ng February, yung ang sabi niya, February pa lang nakuha na nila, nagkaroon na ng report na ginawa na merong excess na pera, excess na budget, February pa lang, kare-receive pa lang, hindi ko alam kung naiset na, pero mayroon ng allotted eh. So, kakukuha pa lang, hindi pa sigurado kung may pero sure na siya na may excess na. No? So, in a way, ang iniisip ko kung bakit February, kasi I think he wanted to fall doon sa mga videos na pinakita ni Saldico para mag-match doon sa kwento niya.